So, yun po, good morning po sa ating lahat ah, sa lahat po ng nandito ngayon, ngayong araw na ito. Ah, Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating pong teachers. Sa araw pong ito, tatalakayin po natin ng assessment and evaluation and math using a multidimensional approach, understanding to assess students' mathematical knowledge. So, uh, our objectives po ay to discuss the multi-dimensional approach to understanding mathematics assessment, appreciate the theoretical and philosophical perspective of the SPAR approach, and apply SPAR in developing mathematics assessment. So, lahat po yan ay tatalakayin po natin sa pakikipag-kooperasyon po ng dalawa po nating kasamahang reporter po, si Ma'am Cha and Miss Nazaro, si Ma'am Marizel Nazaro po. So, sa multidimensional approach in the assessment of mathematics knowledge, ito po, ano po ba yung una po sa lahat, ano po ba yung tinatawag po natin na, or ano yung pag sinabi nating multidimensional approach, ito po ay, it's a way of learning that involves analyzing concepts through different perspectives, contexts, and skills. So, ito daw po yung mga tumutukoy sa pagtatasa po ng mga pag-unawa ng mga mag-aaral po sa matematika po gamit ang iba't ibang aspeto at layunin nitong masuri ang kabuoang pagkatuto. Hindi lamang po ito nakatuon sa kaalaman po ng may kaugnayan po sa numero or mga formula po na ating pong tinatalakay po pag sinabi pong mathematics. Ano po? So, dito po, ito ay paraan ng pagkatuto na nag-involve po sa analyzing concept sa different perspective po. So, dito po, meron po tayong tinatawag na multidimensional components. Ito po ay binubuo po ng cognitive dimension, emotional dimension, social dimension, and practical dimension. So, sa pag sinabi po natin cognitive dimension, ito po yung mga understanding the facts and ideas na tumutukoy po ito sa pag-unawa po ng mga impormasyon, idea at mga konsepto po ng mga iba't iba pong mga iba't iba pong mga impormasyon. It measures a actual knowledge po, problem-solving skills. Tulad po niyan, yung mga logical reasoning po. At ito po yung mga pag-aaral po ng mga formula sa matematika o pag-intindi po sa mga teorya ng agham, which is layunin po niya na maunawaan po yung mga batayang kaalaman po ng mga kinakailangan po sa isang pag-aaral para po sa isang mas mahigit or higit na matutunan po ang isang paksa or isang konsepto po ng mga idea at mga impormasyon or mga problema or mga mathematical problems po. So, for example po, sa cognitive dimension, ay yung mga solving equations, interpreting idea, and applying mathematical theories or problems. So, sa emotional, pumapasok naman po sa emotional dimension, yung mga tinatawag po natin, ito po ay yung sabihin nito, yung connecting with the topic on a personal level and evaluate attitudes, confidence, and interest in mathematics. Ito po yung sinusuri po niya, yung mga salubin po at mga interest ng mga mag-aaral po sa matematika po. So, halimbawa po nito, yung pagsagot po sa mga tinatawag po natin mga survey tungkol sa kanilang karanasan sa pagsagot po sa mahihirap na problema po sa, for example, sa matematika. No po? So, sa social dimension naman po, ito po yung mga collaborating and learning through interaction. So, nakatuon po ito sa mga cooperation po at mga teamwork sa paglutas po ng mga problema or mga problem po sa matematika. Po. So, halimbawa po nito, yung mga group projects at collaborative problem solving activities. So,
Halimbawa din po, next po is practical dimension. Ito po yung mga pag-apply na po, applying what you've learned in real life scenarios. So, sinusukat nito kung paano natin naiangkop po yung mga matematika o yung ating pong natutunan sa matematika po sa totoong buhay. Halimbawa nito, yung mga paggawa po ng mga budget, paggamit po ng mga statistics or paggawa po ng mga mathematical models para po sa isang mga practical po na mga sitwasyon. Ano po? So, isang halimbawa po nito ng nasa larawan ay maaari pong magpakita po ang bawat isa po na nakatuon. Nagtutulungan po ang isang grupo or grupo ng mga mag-aaral po sa isang mga activity po. So, pinapakita po dito dun sa cognitive dimension, pinapakita dito ang isang estudyante or mag-aaral po na nagbabasa po ng libro na pumapasok po siya sa cognitive dimension or yung understanding the facts and ideas. So, sa sunod naman po, yung isang estudyante or mag-aaral po na nakangiti o napapakita po siya na emotion habang nagpapaliwanag ng kanyang mga idea or sa mga kapwa niya mag-aaral or mga estudyante. Ano po? So, sa social dimension naman po, nagpapakita ito ang dalawang estudyante po na nagtutulungan po na mag-discuss or mag-drawing po ng mga diagram na mapasok siya sa isang social dimension which is collaborating and learning through interaction. And the next picture ay nagpapakita po sa pagiging practical, ini-apply po niya ang practical dimension na ang isang estudyante po ay gumagamit po ng mga kasangkapan tulad po ng or kagamitan tulad po ng calculator para po ma-apply or matutunan ang isang practical na problema, which is the practical dimension na tumutukoy po ito sa pag-apply po ng natutunan natin sa totoong buhay, sa real life applications po. So, okay. As you can see po, you are trying to assess your students' understanding of decimals. Which of the following questions would you consider appropriate for your students? Why and what do you learn from one questions that you might not learn from another? So this one is, for the first one is simplify 3.28 times 0.05. So, again, ang multidimensional approach is the assessment of math knowledge ay tumutukoy po sa pagsasuri ng mga mag-aaral gamit po ang iba't ibang aspeto po ng pagkatuto or the way they learn or understand the topic. Sinusukat din po nito yung mga kanilang kakayahan sa pagbibilang o pag-compute, kundi pati na rin ang sinusukat po nito ang hindi lamang po ang kakayahan po nilang magbilang or mag-compute kundi pati na rin po ang kanilang pagkaunawa sa isang konsepto or sa isang idea, or ito po ay may kakayahang mag-isip ng mga critical at aplikasyon po nito sa totoo po at may-apply po natin ito sa totoo po nating buhay. So, sa simplify 3.28 times 0.5 is multiplied if 3.28 multiplied by a number between 0 and 1 is the product greater than, less than, or equal to 3.28. How do you know? If it costs 3.28 per kilogram, how much should you pay for 0.5 kilogram? Where you should place 3.28 on the following number line. So, for this po, apat na tanong po na ito na ibinigay ito po ay angkop sa bawat isa. Ito po ay may mga kaangkopan po sa bawat isa. Depende na lang po sa pagsusuri po at kaalaman po or kakayahan po sa decimals ng isang bata o ng isang mag-aaralan po. So, for this po, sa simplify 3.28 by 0.5, tinututukan po nito yung kakayahan po ng isa sa
computation po ng tinututukan nito yung kakayahan po ng isang estudyante kung their test students' computational skills or yung pumapasok dito yung ating tinatawag na cognitive dimension, whether students understand how to multiply decimals and apply the rules correctly. Kung alam ba ng isang mag-aaral po ang tamang paraan po ng computation o tamang paggamit po ng proseso ng pagmumultiply po ng decimals. Ngunit base po dito, hindi ganong angkop po yung hindi ganong angkop kung ang layunin po ay ito para tukuyin lamang po ang pag-unawa or aplikasyon po nito sa totoong buhay na po dahil nakatuon lamang ito sa mga numero. So, saan po ito naangkop? Saan naangkop yung problem po natin sa first one na simplify 3.28 by 0.5. Ito po ay naangkop lamang sa pagsusulit or drill para po sumasanay po yung mag-aaral sa pagsagot po ng mga procedural problems po like this multiplications of decimals. So sa pangalawang statement na these questions sa pangalawang statement na if 3.28 is multiplied by a number between 0 and 1 is the product greater than, less than, or equal to 3.28. How do you know? So, these questions evaluates po ng conceptual understanding and reasoning or yung cognitive and practical dimensions po. So, kung naintindihan po ng mag-aaral ang epekto po ng pagkakaroon po ng decimal na mas mababa po sa isa bilang multiplier or formative assessment bilang multiplier po or sinusuri nito ang lohikal na pag-iisip po at reasoning. So, sa kakayahan po ng mag-aaral, na magbigay po ng lohikal na or mga interpretasyon or paliwanag po sa discussion, affirmative assessment upang matulungan po yung mag-aaral na maunawaan po ang epekto ng decimal sa multiplication. So, for this third statement, if fruit costs 3.28 per kilogram, how much should you pay for 0.5 kilograms? So this one naman po ay pumapasok po pumapasok dito ang practical dimensions na evaluates real world application skills na kung saan po sinusuri nito ang mag-aaral o ang kakayahan po ng mga mag-aaral na mag-apply po ng decimal multiplication sa totoong buhay na kung kaya nila bang iugnay po ang decimal sa mga actual po na sitwasyon na tulad po nito na how much should you pay for 0.5 kilograms. So, saan po siya naangkop? Sa performance task po or naangkop siya sa performance task or real-world application problem-solving activities. So, for this fourth statement, where should you place 3.28 on the following number line? Sinusuri nito ang visualization naman po at representasyon po ng tamang posisyon nito ay isang number line. Tamang posisyon nito yung isang number line or pumapasok po dito ang tinatawag po nating cognitive or representation dimensions na kung saan po kaya nilang ma-visualize po ang or ma-interpret ang decimal sa kaugnayan po nito as a whole numbers. So, with these questions po and these statements, iba't ibang uri po ng tanong ay nagbibigay po ng mas malawak sa pagsusuri at kalaman po at kakayahan po ng isang mag-aaral po sa matematika para mas maging malalim po yung kanilang pag-unawa sa lahat po ng mga aspeto. Hindi lamang ito nasusukat po ang kakayahan po nito mag-solve ng problema, kundi pati na rin ang kanila pong pag-unawa or kanilang reasoning or kakayahan po mag-apply nito sa natutunan po sa totoong buhay na po. So,
And with this comprehensive assessment po provides teachers upang mas matulungan po ang mga guro na bumuo ng mas angkop na mga strategies po na address their diverse need ng mga estudyante para po sa pangangailangan po nila na mas mapalawak po or mapalalim po yung kanilang natutunan sa isang konsepto or sa isang idea. No po? So sabi dito, what should teachers make students who can complete the computation in the first item but cannot complete the same computation in the contextual setting of the third item? So, the first item po na sinasabi dito ay yung simplify 3.28/05. Sa third item naman po, if food cost 3.28 per kilo, how much should you pay for 0.5 kilograms? So, kapag ang isang mag-aaral po ay nagawang sagutin ang tanong na simplify 3.28/0.5, ngunit nahirapan naman po siyang sagutin ang tanong sa konteksto po ng tunay na buhay tulad po ng if fruit cost 3.28 per kilogram, how much should you pay for 0.5 kilogram ay maraming bagay po ang maaari ipahiwatig nito tulad po ng lack of connection po niya sa between concept and real life application. So, ang mag-aaral po ay mahusay po siya sa procedural computation, ngunit hindi pa niya kayang ilapat po ito sa totoong buhay, yung mga natutunan po niya sa real life applications po or real life context po. So, maaaring matutunan niya ang mga hakbang sa pag-compute, ngunit hindi naman po niya kayang maintindihan kung paano niya ito ginagamit sa mga practical po na mga aplikasyon or mga sitwasyon na po. So, anong maaaring gawin po ng guro dito sa mga situation po na tulad po nito? Maaari po siyang magbigay po ng mga halimbawa po na may mga konektado po sa mga konektado po sa totoong buhay, sa tunay na buhay po. Ano po? So, like, provide real-world examples where decimals can and multiplications are applied. So, like po ng for example po nito, yung like po papimili natin sa palengke or sa groceries na kung saan halimbawa, ang 1 kilo po ng mansanas ay nagkakahalaga ng 49.50 pesos po. So, magkano po ang babayaran para po sa 1.2 kilos? Ano po? So, ang layunin po ng problemang ito ng situation na ito ay para po mas maunawaan po ng isang mag-aaral po ang multiplication ng decimals na may kaugnayan po sa presyo at sa timbang. So, sa paggamit po ng next pong example, halimbawa sa paggamit po ng tubig at kuryente, no? So, halimbawa, ang naging problem po our situations is bayarin po ng kuryente is 8.75 kada kilowatt hour. So, kung gumamit po ng 36.5 kilowatt hour sa isang buwan, magkano ang dapat pong bayaran? So, ang layunin po nitong problemang ito ay para po ma-compute or yung kabuang halaga po ng batay sa paggamit po ng tubig at kuryente sa kilowatt hour po. So, ang next example po natin dito, yung paggamit po ng paghahalo po ng mga sa ating po mga ingredients po natin sa ating mga pagluluto. So, kung ang kailangan naman po sa ating ingredients po, kung ang kailangan po sa ating pagluluto ay 2.5 or 2.5 tasa po ng harina, ngunit mayroon ka lamang na isang measuring cup na may 0.5 tasa sukat. So, ilang beses mo kailangan punuin ang measuring cup. So, sa mga example po nito, maaari po ma-assess natin ang isang estudyante po na hindi lamang po nakautuon po ang isang pagkaunawa po niya sa concept po ng
ah, cognitive or yung alam lang niya paano niya i-apply ito or i-compute po ito ano po. So, dapat malaman din niya kung paano niya ito i-apply sa totoong buhay or sa pamamagitan po nga ng pagbibigay natin sa kanila ng mga real life situations po tulad po ng mga nabanggit ko kanina no po. So, um, So, ang next po magiging problema natin dito ay yung tinatawag po natin na difficulty in understanding the language of problem. So, ang mga mag-aaral po ay maaaring nahihirapan sa pag-interpret po ng salita or situation sa tamang sa tanong ano po. So, halimbawa po nito, maaaring hindi po malinaw sa kanya o sa kanila po ang ibig sabihin po na per kilogram or per ano ba yun, per gram, and how much should you pay, ganun po. So, next problem po. So, like for example po, ano yung sa tinatawag po natin na, halimbawa, pamimili natin yan sa palengke, 1 kilo na mangga ay nagkakahalaga po ng 75 pesos. Kung bibili ka ng 1.5 kilo po ng mangga, magkano po ang babayaran mo? So, hindi malinaw po hindi malinaw sa mag-aaral ang ibig sabihin ng magiging problema natin dito, hindi malinaw sa isang mamimili or sa isang mag-aaral po ang kung paano ano ba ang ibig sabihin ng 1.5 kilos. Baka hindi nila naunawa na ito ay 1.5 kilo or other thing is ang isang internet provider po ay halimbawa ay naniningil po ng 2.50 pesos po kada oras po ng paggamit ko. Ang gumagamit ka naman po ng halimbawa kung gumamit ka ng internet sa loob po ng 6.5 oras, magkano ang inyong babayaran? So, ang magiging posible po dito natin problema ay maaaring hindi naman niya mas ma-interpret po yung 2.5 pesos kada oras po kaya nahirapan silang mag-set kung ano po yung mathematical operations po yung gagamitin para po para ma-compute nila ng ayos yung mako-consume na po. So, ano po yung maaari pong gawin ng isang guro dito sa mga problema pong tulad dito? So, maaari po siya magturo ng mga problem solvings na strategies o mga mas makaka-adapt po ang mga estudyante po niya mag-aaral tulad po ng mga pag-highlight po ng mga halagang impormasyon po sa isang problema or bigyan sila ng mas simpleng word problems po na at unti-unti po mas magawing komplikado po ito para po mas mahigit po nilang maintindihan ng isang bagay. So, ang next po natin magiging problema dito ay yung ating tinatawag po na lack of critical thinking and analytical skills. So, ang mga mag-aaral po ay maaaring nakatuon lamang po sa pagsunod po sa mga hakbang or they are sa mga computations dahil naka-stick lang po sila sa kanilang mga natutunan pong hakbang. At hindi nila naintindihan ang mas malalim na nais ipakahulugan na ipaliwanag po ng isa pong konteksto or ng isang context. Ano po? So, ang maaari pong gawin dito ng guro ay magbigay siya ng mga open-minded questions that required deeper thinking or deeper understanding tulad ng bakit mahalaga ang pag-compute ng presyo batay sa bigat. Why do you think this computation is relevant in this context? Maglaan din po tayo ng oras ng metacognition or yung pagtatanong po sa mga mag-aaral kung paano nila naisip ang kanilang sagot or reflection on their problem-solving process. So, and the next one, maaari din sila mag-promote ng mga collaborative learning tulad po ng group work upang matuto sila mula sa mga interpretation po ng iba po. So,
Sa ganitong paraan po matututunan po ng mga mag-aaral na hindi lamang po sila hindi lang sila maging mahusay or maging mahusay sa magaling or sa computation, kundi maging handa rin sila sa paggamit po nito sa real world context or mga scenarios or mga totoong buhay na mga aplikasyon po. So, that the multidimensional view of understanding illustrated by the previous four items is what we call also the SPAR approach for skills, properties, uses, representations, or yung tinatawag po natin na SPAR. SPAR. And each of the previous questions po fits of one of these dimensions. If the remainder of this chapter, in the remainder of this chapter, we provide brief theoretical and philosophical perspective of the SPAR approach. So why consider a multidimensional approach to understanding? Bakit kailangan natin ng multidimensional approach para mas maintindihan po natin ang isang topic? Understanding, which is the pangunawa. So, it's more than just memorizing the facts. Higit pa ito sa isang simpleng pagmemorya lang po natin ng mga impormasyon. So, it's about making sense of a bigger picture. So, ito po ay tungkol sa pag-intindi ng mas malawak po na mga ideya or context po or kabuuang larawan. So, ibig sabihin, hindi sapat na maalala lamang po yung mga idea, mga detalye, kundi dapat mas maunawaan kung paano sila magkakaugnay at paano nila ito magagamit sa mas malalim na paraan sa tunay na buhay or a real world situation. So, ang tunay na pangunawa po maaaring maging ay may layunin pong gawing makabuluhan at kapaki-pakinabang po ang kaalaman po or impormasyon. So here are the reasons to consider a multidimensional approach. The first one is encourages deep learning. So they don't just solve a problem but also understand why and how a solution works. They see the connections between abstract concepts and practical applications. Prepare students for real-life application. So, yun nga po, sinatawag natin, ito po yung mga kaalaman. Ang kaalaman po nila ay nagagamit po nila sa tunay na buhay, hindi lang sa mga exams, sa mga quizzes, sa mga online activities. So, maaari sa mga practical situations ay maaari nating mai-apply po So, the third one is addresses the complexity of learning. So it involves more than just recalling facts or following procedures. And the fourth one is supports holistic assessment. So this hindi lang po ito nakatuon po sa ating utak na or sa ating pag-iisip, kundi ito po ay pati na rin po sa puso at sa ating action. So, fosters lifelong learning so that they can analyze problems critically in any field. May kakayahan po sila mag-isip na mga mas malalim at mas maingat po na mga idea. So, halimbawa po nito sa negosyo, kapag bumabagsak po ang isang benta, so kung ano pong dahilan, kung dapat po nilang suriin, kailangan nilang suriin kung ano ang dahilan, kulang ba halimbawa ang marketing, mataas ba yung presyo, or may ibang mas epektibo bang kakompetensya So, dito may apply natin ang fosters lifelong learning o yung tinatawag na
ano tawag dito, mas maipakita or mas ah, ma-apply natin yung tinatawag po natin na analyze problems critically in any field. So, number 6 is the collaborations. Ay, additional lang po dun sa fosters lifelong learning. Ito po yung to adapt to a new and complex situation. So, yung tinatawag nga po natin na para mas mabilis po makapag-adjust po sa pagbabago sa paligid or sitwasyon. Sa mundo ngayon, na mabilis po mabago like po especially po sa mga technologies, ano po, sa mahalaga pong marunong tayong umangkop sa marunong tayong makibagay. Mas magaling tayong mag-adapt sa mga hamon at sa mga bagong teknolohiya or sistema po sa isang trabaho or sa sa ating paligid. Kung may bagong software or system na pinapatupad, dapat matutunan po ito ng empleyado or upang mas mapanatili pong epektibo sa kanya pong trabaho. Ano po, so dapat aware siya sa mga technologies po na mga rules po na ipinapatupad po ng kumpanya or ng isang 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 pamayanan or isang lugar na nasasakupan po niya ano po sa or kinabibilangan po niya. So, dapat aware siya to adapt, makibagay po sa mga bago or alam niya o umangkop sa mga hamon o sa mga bagong technology or sistema po. Ano po. So, sa personal po buhay kapag nagkaroon po ng nagkaroon ng emergency tulad po ng bagyo or sukana, kailangan mabilis siyang magdesisyon at mag-adjust po sa isang situation. So, like for example, solve problems in innovative ways. So, sa halip po na gumamit po ng mga traditional na pamamaraan tulad po ng mga before na natutunan po natin na kailangan pa natin gumamit ng ganito ganyan. So, sinusubukan natin yung mas ma-effective po na pamamaraan in which na mas mapapadali naman po tayo para sa masolve po ang isang problema or ang isang uh, uh, isang ideya, ano po, makadagdag po tayo ng ideya sa isang mas mabilis na pamamaraan. So, the next one is the collaboration. So, ito po yung mga builds teamwork and communication skills. Natututo ang bawat isa po na magbahagi po ng kanilang mga ideya at makinig sa mga opinion po ng iba at magtulungan. Okay. Many mathematics educators have recognized the importance of using multiple perspectives to assess the learning of mathematics content. For instance, prudential. Okay, for this, using a multidimensional perspective in mathematics assessment. So, many mathematics educators daw po and researchers recognize the importance of using multiple perspectives to assess the learning of mathematical content. So, mathematics educators and researchers emphasize the importance of multidimensional approach to assess the students' learning. So, this approach po accounts for a variety of ways students understand and use mathematical concepts, fostering a more comprehensive and balanced education. So, here are the key perspectives in mathematics assessment. So, the number one is the Prudential's perspective po ng 1983. So, he emphasized that different uses of mathematical topic lead to different understandings. So, in a synthesis of research about children's understanding of mathematics in United States, and Prudential's perspective also, this suggests that the assessment should include diverse types of tasks to capture mathematical proficiency, modeled by Kilpatrick, Swafford, and
Prendel na 2001. So, and the next one is mathematical proficiency is like a tree with 5 intertwined strands, each representing a key competency. Like tinatawag po natin na procedural fluency. Ito po yung may kakayahan, the ability to carry out procedures accurately and efficiently. Adaptive reasoning, logical thinking, and justifications of solutions. And the conceptual understanding, the comprehensions of mathematical concepts and their interrelationships. And productive disposition, ito po yung positive attitude and belief in one's ability to succeed in math. Strategic competence, ability to formulate and solve mathematical problems. So, based naman po kay Krutetsky Research on Gifted Students in 1976, he demonstrated that some students refer algebraic or analytic approaches, while others rely on geometric or spatial approaches to solve problems. Assessment should accommodate these varied problem-solving strategies to reflect students' diverse strengths. So, wait. Curriculum recommendations supporting multidimensional perspective sa United States, the principles and standards for school mathematics emphasize the importance of balancing procedural fluency and conceptual understanding in teaching and assessment. This vision po guides a curriculum materials to ensure students learn both uh, skills and concept. So, based naman po sa Singapore's curriculum framework, highlights the integration of mathematical skills, concepts, and processes in teaching and learning. Emphasis is placed on applying mathematics in real-life scenarios, critical thinking, and problem solving. Okay. Okay, this image po shows a framework for the school mathematics curriculum centered around mathematical problem solving, and it highlights 5 interrelated components essential for developing mathematical proficiency: the SPAR skills, concept, processes, of attitudes, and skills, concept, processes, metacognitions, attitudes, and the concept. Oh, okay. So, here's a breakdown po dito sa mathematical problem solving. Ang core of framework po ay all elements po ay of the curriculum aim to develop students' ability to solve mathematical problems effectively. This involves connecting mathematical knowledge and applying in a variety of contexts. So, the first one is the skills. So, pumapasok dito po, it refers to the foundational mathematical capabilities that students need to master, such as numerical calculation, algebraic manipulation, spatial visualization, data analysis, measurement,
use of mathematical tools, and estimation. These skills po ensure students can efficiently carry out procedures and computations necessary for problem solving. So the next one, the next element is what we call concept. So it focuses on the understanding of mathematical ideas and principles across the different domains. So such as the numerical, algebraic, geometri- geometrical, statistical, probabilistic, analytical. Ito naman po ay to ensure that the student not only perform mathematical procedures but also understand the underlying principles and relationships between the concept. And the next element po ay processes. This component emphasizes the cognitive and thinking skills required for mathematical problem solving. So, dito, reasoning, communication, and connections, thinking skills, and heuristics, applications, and modeling. Using a mathematical real-life context. So the goal of this po is to encourage students to think critically and logically, communicate ideas effectively, and connect mathematical knowledge to solve a mathematics problems or mathematics solve problem practically. Okay? The next, sorry. The next concept po or the next element po ay attitude. So this one po ay refers to the mindset po and emotions that influence a student's learning of mathematics. Mapasok dito yung mga beliefs about their mathematical activity po or ability, sorry. So, and the next one is the interest in the subject. Yung pagiging interesado po nila sa isang paksa, ano po. So, and the next one is appreciation for the relevance of mathematics, confidence in solving problem solving sa kanilang confidence o kanilang pagkagusto or yung kanilang kagustuhan or kanilang pagkakaroon ng confidence, kakaroon nila ng confidence to solve a problem solving and the perseverance to yung in tackling challenging tasks. So these five attitudes or belief mindset po ay to develop positive attitudes help students overcome anxiety and stay motivated to learn and explore mathematical concept. And the next element po is tinatag natin metacognition. Ito ay refers to the ability of students to monitor and regulate their own thinking. Reflecting on problem-solving method, evaluating the effectiveness of strategies, and making adjustment to improve learning. And metacognition po helps students become independent learners capable of managing their thought processes and learning from their mistakes. This framework po emphasizes that mathematical problem solving is not just about solving. Hindi lamang po ito sa ating mga pag-compute or yung pagkalkula po ng isang problema sa mga equations po, but also involves an integrated development of skills, concepts, processes, attitudes, and metacognition. So, dito pumapasok yung mga elements po na dapat po mataglay sa pag-solve po ng isang pag-analyze po ng isang mathematical problem solving. By focusing on all five components po, this
5 components, skills, processes, concepts, metacognitions, and attitudes. Mga estudyante po natin ay matutulungan natin silang ma-achieve po ang balance and deep understanding po sa sa matematika po. So preparing them, maaaring mahihanda natin sila sa for both academic activities and academic success and real world applications. So mahalaga ang isang mga components po na ito para po matulungan natin ang ating mga mag-aaral po na mas magkaroon sila ng isang mas malalim na pag-uunawa para sa isang paglutas na isang problema sa matematika. Matutulungan natin silang mas mahikayat natin silang mas maengganyo na sa paglutas po ng isang konsepto or madagdagan yung kanilang mga idea sa isang paksa or sa isang context po. So, para po sa pagpapatuloy, karagdagang information po about this multidimensional approach po. Tatalakayin po ito ni Ma'am Cha. Okay? Maraming salamat po sa pakikinig. Mabuhay and God bless us all. Bye-bye.